Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos at muli tayo po ay nasa kanyang gawain po dito po sa Rhema Fields po, no? Sa ating everyday online Bible study. Ayun po, kamusta po ang bawat isa? I pray po na ang bawat isa po ay nasa maayos at magandang kalagayan po, no? Amin po ba? Dahil alam ko naman po na ang bawat isa po ay nasa Panginoon, no? Nasa kalooban po ng Diyos. Kaya alam ko na ang pag-iingat po ng Diyos ay nasa atin po, no? Amin po. Ayun po, proceed na po tayo dito po sa topic po natin, no? Ang topic po natin ay yung patungkol po sa natapos po na training, yung mga review po. Amen po ba? Sino po ba dito yung mga naka-attend ng training? Actually, workers training po, amen po ba? Tayo po ay mga manggagawa ng Diyos, no? Workers training po, sa live or sa physical na nakapunta ka, alam ko naman po na ang bawat isa po ay napagpala, napuspos, at may maraming nakuha po, no? Ayun po, napakalaki po ng purpose ng workers training po, no? Bilang as a Rimanian po, no? Napakahalaga po ng training po sa atin. Ayun po, sabi nga po ng mga ibang pastor, ito po ay nakapagpahumbog pa sa atin, no? Amen po ba? Alam rin po ba ninyo na ang training rin po ay isa po sa nagpapalakas, nagpapatibay at nagpapatatag po sa atin as a Rimanian. Amen po ba? Kasi iba yung yari nang dumaan ka sa proper training. Kapag nakapag-training ka, hindi po ba marami kang nalalaman, maraming nadadagdag sa'yo. Amen po ba? Ayun po, may mga nauna na po mga pastor na nakapagturo, no? Si Pastor Trixie po, sabi po niya na ang talagang ministry po natin ay nasa labas at wala sa loob ng church. Sa madaling salta po, tinukoy po niya yung patungkol po sa soul winning. Kaya po, bilang mga Kristiyano, as a Rimanians po, no, tayo po ay masipag magtrabaho sa labas. Tayo po ay sumasama sa programa or sa activity ng church po natin. Number 1 po ay yung soul winning. Ayun po, wala po naman pong pinipiling mga edad to, no? Kasi nga po, may mga ibang sekta po na nakita ko po na talagang matatanda na po, may mga edad na po, iba po, may mga tungkod pa, nakapaghayo po. Amin po ba? Kaya nga po, dapat na, kung masipag sila, dapat mas masipag tayo. Amin po ba? Ngayon, sabi rin po ni Pastor Ruben, no? Yung patungkol naman po sa travel, sabi po niya, whether you like it or not, ang travel ay nakakapagod. Amin po ba? Yes, totoo naman po talaga, kasi nagre-release ka ng lakas. Amin po ba? Para kang babaeng nanganganak. Amin po ba? Kumbaga intense. Sabi rin po niya, kung wala kang pagod sa travel, hindi ka magkakaanak. Kumbaga, walang maipapanganak na soul. Walang maipapanganak na kaluluwa. Amin po ba? Sabi rin po ni Pastor Ian 1, sa 2 Timothy 2:15, sabi po niya na pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Yung pag-aaral po ng Word of God, isa rin po sa pinagdiinan niya. Ngayon po, yung sa akin po ay patungkol rin po sa travel. Amen po ba? Bakit patungkol po sa travel ang gusto kong ibigay po sa inyo? Kasi po, ang pinaka-secret weapon nating mga Rimanians as a Christian, walang iba po kundi itong travel na to. Amen po ba? Malaki, maganda, malawak na ang nagagawa ng travel. Kumbaga, ito yung secret weapon natin, ito yung pinakailangan natin sa church. Amen po ba? Kumbaga, kaya niyang sirain, wasakin yung lahat ng plano ng kaaway sa buhay natin. At sabi rin po nga po ni Pastor Boy na kaya walang workers ang church o hindi nakapag-produce ng worker ang simbahan ay dahilan lang sa walang travel. Amen po ba? Alam mo naman po natin na tayo po ay marami na pong mga simbahan dito sa Rema. Amen po ba? At iniwala po ko, ito po ay bunga ng pinagpaguran po natin sa travel. Sa prayer in travel, talagang napagpaguran po natin to. Ako po ay naniniwala ay naipanganak po sa travel. Wala ako dito, wala ka dito kung hindi ka po naipag-travel ng pastor mo or ng mga naunang mga nagsakripisyo sa church. Amen po ba? Yung mga elder po natin
sila Nanay Kahawigan po, no? Andun po na talagang sobrang, andun po yung pagmamalasakit nila, no? Kapag nagka-travel ka kasi, nagmamalasakit ka sa mga kaluluwa. Amen po ba? Ngayon, sobrang napakalaga po ng travel sa atin. Sabi nga po ni Pastor Boy, no? Amen po ba? Sabi niya dito, ano bang programa natin dito po sa Rema, no? Or kahit sa ano bang programa yan, na walang backup ng travel ay hindi magiging successful. Amen po ba? Ulitin ko lang po. Sabi po ni Pastor Boy, anumang programa natin na walang backup ng travel ay hindi magiging successful. Amen po ba? Ngayon, naalala ko nga po yung sinabi ni Pastor Boy sa training, sa Rema, sa 90% ang nagpa-backslide. Pero may isa pong evangelist or isa pong pastor na T.N. Moody, kung di po ako nagkakamali, 80% po yung naboborn again o 80% po yung nadadagdag. Pero sa ating mga taga-Rema, halos bakit 90% kaboborn again lang, kawiwil lang, kasasama na ng camp, bakit nawawala? Bakit umaalis sila? Bakit hindi sila nagtatagal? Bakit nagpapaalam sila? Ang sekreto po, kailangan po natin silang ipag-travel. Hindi sapat na naisama mo ng camp, hindi sapat na nasolwin mo yan, hindi sapat na na-invite mo sa church yan, kasi nandiyan pa rin po yung atake ng kaaway sa kanila. At kung hindi po natin pagtutuunan sila sa travel, nandun po na maaagaw po sila at or kung mawawala po sila sa atin. Ang sabi nga po sa Isaiah 66 verse 8, basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, may nakita na ba o nabalita ang ganyan, isang bansang biglang isinilang, ang sayo na hindi maghihirap ng matagal at isang bansa ay isisilang. Sabi rin po dito sa may Galatia 4:19, no? Ito po yung mga verse po patungkol sa travel. No? Sabi po dito, minamahal kong mga anak, dahil sa inyo, minsan pang nagdaranas ako ng isang babaeng manganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Amen po ba? Kumbaga, nandun nga po na dapat tayo po bilang, lalo na pag may pastor ka or andun na worker ka, lahat naman tayo na pagkatiwalaan, amin po ba? Nandun po na dapat talaga po ma-practice po natin itong travel. Amin po ba? Dapat ang prayer po natin ay always quality sa pamamagitan po ng travel. Amin po ba? Para makapag-produce ka ng mga workers, ng mga members sa church, or ng pastor, or lahat ng mga tao na pwede mong dalhin sa church, ang sekreto po walang iba kundi ang travel po. Amen po ba? Napaka-effective po ng travel. Ang solusyon po walang iba kundi ang travel. Andun po na magiging matibay ang church, magiging matibay ang member, magiging matatag to kung maituturo po natin, kung mapapractice po natin to sa church po natin. Amen po ba? Magsisimula sa akin, magsisimula sa mga pastor, sa mga workers, sa mga hanggang sa elders, hanggang sa pinakamababa po, no? Maituro po natin tong travel po nito. Kasi ito po yung isa sa mga pinagdiinan po ni Pastor Boy, yung training po. Amen po ba? Lalo na sa mga naka-attend po ng workers training, talagang sobra. Naalala ko nga po, amen po ba? Example ko lang po to, yung aso po ni Pastor Mayan, amen po ba? Alam ko naman po, ng bawat isa po ay kilala po si Lucas po, no? Amen po ba? Yung aso ni Pastor Mayan, amen po ba? Ayun po, nagkaroon po siya ng napaka matinding sakit, amen po ba? Kumbaga itong sakit po na ito ay mas matindi pa dun sa may dalawang sakit na sinasabi na matindi na pwedeng ikamatay ng tao. Pero sa kanya po ay dumapo yung pinaka malalang sakit. Amen po ba? Sa aso po, no? Yung pinaka malalang sakit sa aso na anytime pwede siyang mawalan ng buhay. Pwede po siyang mamatay. Amen po ba? Ay ngayon, bilang mga Remanians, yun nga po na ang maganda po kasi ay connect po tayo. Amen po ba? Andun po na sangay-sangay po tayo na magkakakonig po, no? Kaya po, humingi po ng prayer, pinag-travel po si Lucas, pinag-pray po na talagang intense po yung prayer na Lord, si Lucas, kung ano yung mahalaga sa lingkod mo ay mahalaga rin sa iyo. Kumbaga, andun po na talagang naipag-travel po si Lucas
At naalala ko rin po na nangangailangan po siya ng 2 bag ng dugo. Ngayon po, may nakita po siya ng 2 bag na dugo na nangangailangan. Sobrang mahal po pala nyo. Nasa halos 8,000 isa, 16,000 yung dalawa. Ngayon po, yung mismong gabi na po nyo, kailangan na po. Pero yun nga po, fast forward lang po, nandun po na hindi po nabili yung dugo. Kasi bakit? Kasi pinagtatravel po, nagkaroon po ng himala. Nagkaroon ng resulta kay Lucas. Dahil sa pagka-travel po natin, dahil sinabi ko nga po kanina na napaka-effective po ng travel at ang travel po ang solusyon. Fast forward po, ano po nangyari? Si Lucas po ay gumaling po. Praise the Lord po, nagkaroon po ng magandang resulta, nag-response na po siya, bumalik na po yung sigla niya, at praise the Lord po, andun po na si Lucas po ay galaw-galaw na po. Amen po ba? Kumbaga, nandun na, bumalik na yung normal niyang siya. Amen po. Kaya, yan, Lucas, praise the Lord kasi ginamit ka ni Lord para maipakita na sabi nga ni Pastor Boy, aso lang yan. Aso pa rin yan. Kumbaga aso. Kumbaga what more pa kaya sa mga kaluluwa? Amen po ba? Kaya po, andun po na dapat talaga yung travel po ay ma-practice po natin. Amen po ba mga kapatid? Sabi po ni Pastor Boy rin po dito, sabi niya, ibibigay ng Diyos ang assignment na yan. Kumbaga may mga assignment na binigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Pero kung hindi mo yan maipagtatravelin, hindi yan gagana. Kung hindi yan magiging epektibo, yung assignment na yan, kumbaga hindi mo magagawa yan. Amen po? Ngayon po, kaya yung assignment na ibinibigay sa atin ng Diyos, na andun po na dapat na ipagtatravel po natin yan. Amen po ba mga kapatid? May 2 physical characteristic na dapat merong kaasariman yan. O bilang mga isang Kristyano, may 2, sabi ni Pastor Boy, dun sa training, may physical characteristic na dapat meron tayo. Yung number 1 po, yung magtiyaga. Hindi po tayo makakapagbigay ng oras sa travel kung wala kang tiyaga. Sabi nga ni Pastor Boy, hindi per hour hindi per hour ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi per assignment. Hindi yung 1 oras ka lang magtatravel, pero kung hindi pa tapos, kung wala pang gaan, wala pang victory, nandun na hindi pa rin masusolusyonan yun. Kumbaga, kailangan natin tapusin. Amen po ba? Kaya number 1, yung magtiyaga, yung isa sa mga characteristic nating mga Kristyano, dapat meron ka. At number 2, yung magpuyat. Ayun po, na sabi naman po ni Pastor Boy na ang Diyos po ay nangigising sa madaling araw. Available ka ba? Available pa ako. Nandun ba yung handa ko magpuyat dahil lang sa may binigay sa akin ang Diyos na assignment para ipag-travel niya yan? Amen po ba? Bakit ka magta-travel? Ay po, sinabi po ni Pastor Boy sa training, number 1, dahil sa mga bagay na alam mo. Ano po ba yung mga alam mo? Yung mga dapat ipag-travel. Amen po ba mga kapatid? At number 2, dahil sa mga bagay na hindi mo alam. Yun po, bakit kailangan mag-travel? Number 1, sa mga bagay na alam mo. Yung mga dapat ipag-travel at the same time sa mga bagay na hindi mo alam. Ano ba yung mga bagay na hindi natin alam? Ay yung mga pwedeng gawin ni Satanas o yung mga planos ni Satanas na hindi natin alam. Yung mga atake. Nandiyan yung mga aksidente sa kuna, trahedya, kapahamakan, yung pagkakamali o yung pagkahulog sa kasalanan ng mga member natin o ng bawat isa. Kung di tayo magtatravel, nandun na maaaring malaglag tayo doon. Maaaring mabitag tayo. Sabi nga ng 1 Peter 5:8 na humanda kayo at magbantay. Dahil ang kaaway or ang diablo na kaaway ninyo ay aaligid-aligid. At parang leon na umaatungal na naghahanap ng masisila. Amin po ba, 24 hours naka-standby ang mga demonyo na naghahanap sila ng paraan na masilo po tayo mga Kristyano. Kaya kung hindi po tayo magpupuyat, kung hindi po tayo magtsatsaga sa pagtatravel, nandun po na mabibigtama po tayo. Amin po ba? May mga kasamaan po tayo na nasilo na talaga ng kaaway. May mga kasamaan po tayo na nandun po na nalaglag na po sa kasalanan. May mga kasamaan po tayo talagang naalis na po sa ministry, naalis na sa pagpastor, naalis na sa paglilingkod sa Diyos, na wala na sa kalooban ng Diyos, dahilan lang na iniwala po ko
dahilan lang po na nagkulang po sila sa travel o hindi po sila nakapag-travel. Hindi po nila na-practice to sa buhay nila. Kaya po, andun po na pinagdidiinan po sa atin ng ating Pastor Boy na talagang i-practice po natin, trabahuin po natin itong travel sa bawat isa po sa ating naririto. As a Remanians po, no? Sanay tayong umupo sa panalangin. Amen po ba? Yung bilis ng panalangin, yung diin, yun po yung sinasabi ni Pastor Boy, no? Dalawang pwedeng, kumbaga, yan po yung mga paraan ng pagtatravel, yung bilis ng pagtatangs mo, yung bilis ng pagpupray mo, yung diin, amen po ba? Yung alam mong may sagot dito sa ano mo, sa tiyan mo na talagang parang na dinidiinan mo, talagang umiiri ka, andun na, may hirap, may sakit, talagang hallelujah. Alam ko naman po na bawat isa po ay alam na po natin. Pero yung nga po, kahit alam po natin, kung hindi po natin ginagawa, nonsense rin, useless rin po to. Ayun po, may tanong po si Pastor Boy, yung training po, sabi po niya dito, yung tatlo, bakit walang member ang simbahan? At sa number 2, bakit may mga member nga, pero hindi nagtatagal, umaalis? At sa number 3, bakit ang tagal-tagal na ng mga member, pero may hina pa? Ngayon po, doon sa magazine po, hinahanap po sa amin yun, eh wala naman pong ibang sagot, wala na pong ibang solusyon, or wala pong ibang pinopoint doon sa magazine, kundi yung travel. No? Yung, actually, yung prayer intercession, no? Amen po ba? Yung the art of prayer, yung pinag-aaralan po natin, eh yung po, nabanggit po doon, yung travel po talaga. Amen po, no? Kaya yung po, no? Naway, napagpala po ang bawat isa. Ito po yung gamitin natin kung araw-araw na weapon po natin. Ito po yung pinaka-secret weapon po nating mga Kristyano as a Remanians po, no? Dito sa Rema, needed po natin to. Sobrang needed po natin to. I-close ko na lang po dito, no? Si Pastor Boy po, amin po ba, di ba, yung nasa training po siya, nandun po na talagang may nararamdaman po siya, yung namamalat po siya, napapaus po siya, amin po ba. Alam po ba ninyo na sobrang blessed po ako sa ating Pastor Boy, no, sa ating head pastor, kasi kahit ganun na po yung kalagayan po niya, nandun po yung willingness niya, yung tiyaga niya, yung kumbaga yung sakripisyo niya, dapat pahinga muna siya. Amin po ba? Pero nakita ko po sa ating head pastor na si Pastor Boy na yung dapat tularan, no? Hindi dahilan yung paus ka, hindi dahilan yung mawawalan ka ng boses, yung masakit, yung hirap. Ay nakita ko po sa ating head pastor si Pastor Boy na andun po yung pagtsatsaga po niya sa atin para maituro lang itong mga bagay na to. Maituro itong travel nito, maituro yung maraming bagay sa WordPress training at sa mga darating pa. Ayun po, kaya patuloy po natin ipag-pray po ang ating head pastor si Pastor Boy na patuloy na proteksyonan at ianuin pa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pag-ministry. Ayun po, suportahan po natin ang gawain ng Diyos, suportahan po natin si Pastor Boy, suportahan po natin ang bawat church. Suportahan po natin ang bawat isa as a Remanian. Ayun po, maghari po ang pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy na kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa maraming bagay na tinuturo mo sa bawat isa. Sa lahat na narinig namin, sa lahat ng napag-aralan po namin, at sa pag-aaralan pa namin sa Rema Pills, na ginagamit mo para mapatibay, mapatatag, magkaroon kami ng maraming kaalaman. Andun nga po na tumimo sa aming puso to at pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kabuuan ng Remanians, pagpalain mo, ingatan mo at mangyari ang kalooban mo. At maghari ang pag-ibig na dumumula sa inyo sa puso ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakalain ka at luwalhatiin ka. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat po, Ama, sa mainam na buhay at sa ilang po lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. God bless po sa bawat isa.